Okay, magandang hapon po sa ating lahat at pag-usapan po natin itong mga secretaries dati ni Bongbong Marcos ay nabubuking na. Ano bang ibig kong sabihin? Itong si Bunuan, no? Secretary Bunuan, dating DPWH Secretary, at itong si Catalina Cabral, the late Catalina Cabral, kasi wala na si Catalina, pumanaw na si Catalina Cabral na hanggang ngayon hindi alam ang ano talaga ang tunay na pagkapanaw ni Cabral, di ba? Kasi daming nagsasabi, hindi ko pinagtawanan dahil pumanaw si Cabral, ha. Ang pinagtawanan ko ay bakit hanggang ngayon walang clear evidence kung ano talaga ang nangyari kay Cabral. Bakit siya pumanaw? Etong dalawa, si Bunuan at si Cabral, ngayon pa nalaman. Dati na nating na-observe ito na natuklasan na meron pong mga anomalya sa kanilang bangko. Okay? Na meron raw mga milyon-milyon na mga transaksyon ng pera sa kasagsagan ng flood control anomaly. So syempre, ang maiisip natin dito, talagang there is really something wrong na merong transaction of corruption. Okay? Tapos, sino ba si Cabral? Sino ba si Bunuan? Ang nag-appoint po dito, walang iba kundi ang ating presidente na si Bongbong Marcos. Diba? Kaya nga sabi ko, grabe itong flood control anomaly scandal na ito kasi po halata, harap-harapan na po tayong binudol. Harap-harapan na po tayong pinaligoy-ligoy, pinaikot-ikot dito sa investigasyon nitong flood control anomaly. Bakit hanggang ngayon hindi matumbok-tumbok itong mastermind dito sa flood control? Bantakin nyo. Natuklasan ngayon. Ito, ipapakita ko ang balita na ito. Pero like and share muna, guys. Like and share at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Ito, panoorin ninyo itong video na ito patungkol dito sa balita na ito. Frozen na ang assets ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Frozen na raw ang kanyang assets. Why? Kasi meron na pong mga nakitang mga anomalyang pag-transfer ng pera. Hindi lang ito basta-bastang pera, ha? Malaking pera. Frozen na raw. Pino-frozen na raw. Ang tanong, nasaan na si Bunuan? Nasaan na si Bunuan? Tinatago ba? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? Tinatago nyo ba si Bunuan? Bakit hindi na makita-kita itong si Bunuan? Ikaw, Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, bakit wala kang effort dito para hanapin itong si Bunuan? Di ba? Takot ba kayong malaman ang mastermind? Hindi, ito lang yung aking kasi pumanaw na si Cabral, hindi na makapagsalita si Cabral. Siguro si Cabral makapagsalita na si Catalina Cabral doon na lang sa langit ba? O sa impyerno. Hindi ko lang alam, hindi po tayo Diyos na makapanghusga kung saan ngayon si Cabral, kung nasa impyerno ba o nasa langit. Ang sa akin lang, hindi na makapagsalita si Cabral, kaya kung ako sa'yo, Secretary, dating DPWH Secretary Bunuan, kung meron kang nalalaman, sabihin mo na. Sino ang mga mastermind Bunuan? Ako sa kay Bunuan, lumutang siya. At sabihin niya sino ang mga mastermind. Kasi po, ngayon, ikaw na yung nadidiin dito, tapos hindi ka nagpapakita. Nasaan ka na ngayon? Diba? Ikaw ang madidiin. Kung ako sa'yo, gumaya ka kay Zaldico. Sabihin mo kung sino yung mga kawatan dyan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze Aray order ko. ang anak ni Bunuan.
Narito ang exclusive agenda report ni Grabe. Hannah T. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, sabi ni BBM. Di, mahiya ka sa sarili mo. 4 na araw bago ang sona ng Pangulo. May mga transaction daw na ginawa sinooy DPWH Secretary Manuel Bunoan na hinahalin tulad sa money laundering scheme ayon sa Anti-Money Laundering Council. Aprobado ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLAC na patawan ng freeze order ang assets ni Bunoan na nasa 5 bank account, 3 insurance policy at isang Lexus Grabe, 5 bank accounts yan, no? 5 bank accounts? Grabe. Sa akin nga, isa lang yung bangko ko eh. Di ba? Sa kanya, 5. Wow! Ano ba yan? Bangko para sa pamilya, bangko para sa ano ba sa pagnakaw, bangko para sa flood control. Dami, no? Bakit kailangan talaga ang daming bangko? Nagtatanong lang ako, ha? Wala akong vehicle. Ayon sa resolusyon ng CA, noong June 30, 2025, isang single manager's check ang binili sa pamamagitan ng BPI account ni Maureen Hernando Bunoan. Mukhang may relasyon daw si Maureen sa dating kalihim ayon sa AMLAC at pagpatak ng July 24, 2025, dineposit ni Bunoan ang nasabing cheque sa kanyang RCBC account. Magkano yung dineposit? Yan ang tanong. On the same day, may mga trust fund transaction ding naitala. Grabe, trust fund transactions. Yaman-yaman ni Bunoan dito, Gaya ng contribution o placement, investment, maturity at withdrawal. Ginawa raw ang mga ito sa iisang araw din, cash at US dollar denominated. Grabe. Ayon sa AMLAC. Diyan talaga nakakainis ito eh. Kasi ikaw, no? Aside from blaming Bunoan, okay? Kasi natuklasan na na merong mga milyon-milyon na transfer of funds. Aside from blaming Bunoan, sino ang mabiblame dito? Walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang nag-appoint dito. Meaning, kung siya ang nag-appoint dito kay Bunoan, pahirap ito sa bayan. Bakit mo in-appoint ang isang Secretary Bunoan na may issue na ganito? Kung sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos, hindi ko naman alam na magnanakaw yan. Bago ka mag-appoint ng isang secretary, dapat alamin mo o i-background check mo. Di ba? Ano ba ang nakay Bunoan na talagang you trust Bunoan na bilang DPWH? Di ba? Ganun lang kasimple. O kaya'y sasabihin natin, ito analysis lang ito lahat si Bunoan ay hindi korap. Pero inutusan siya ng isang korap. Pwedeng ganun eh. Pwedeng si Bunoan talaga hindi korap. Pero baka may mga malalaki pang big fish na nag-uutos kay Bunoan. Bunoan, ilagay mo ito sa bangko mo. Para hindi obvious na mabuking ako. Akong bahala sa iyo. Ilagay mo ito sa bangko mo tapos ako nang bahalang tatakpan kita. Ngayon nabulyaso na lahat. Goodbye Bunoan. Ibubuking kita. Trinahidor si Bunoan. Nabudol rin si Bunoan. Pwedeng ganon pwedeng ganon. Kaya'y malinis yung mastermind, si Bunoan lang talaga yung kawatan. Pwedeng ganon rin ang mangyari Walang nakikitang malinaw na investment purpose sa mga ganitong galaw ng pera dahil hindi naman pangkaraniwang maglagay ng pondo at agad din i-withdraw o kansilahin ito sa loob ng iisang araw. Grabe. Dati na rin daw siyang may So encashment. meaning to say, kung ginawa lang yan sa iisang araw, di may anomalya na. Obvious na talaga yan. Na isinagawa noong December 2023 na nasa 5.25 million pesos Grabe. kaugnay ng loan payments at pre-termination. Hindi lang si Bunoan ang may freeze order.
Kasamang iba pa, lumitaw din ang pangalan ng anak niyang si Fatima Bunoan de la Cruz Wow. na nasa 6 na bank account at 4 na insurance policy ang ipina-freeze. Oh, ganyan ang style nila, no? Ilalagay nila 'yan sa mga kapatid, yung mga kamag-anak kasi malalim na 'yan eh. From the mastermind papunta doon kay Bunoan. Kay Bunoan punta doon sa mga anak ni Bunoan. Example lang ha. Example pero itong in-example natin basing lang dito sa ating nakalap na balita dito sa Billionaire News. Ganun 'yun. Para malalim. Tapos kukuha 'yan ng multiple bank accounts para hindi halata. Kasi kung magnakaw sila, at least dinidivide na nila from many banks. Galing rin, no? Galing rin. Ay, hindi rin sila nag-iisip na merong investigador yan. May large-scale transactions daw si Fatima mula 2003 hanggang 2022 Grabe. na pumapalo sa lagpas 100 million each Wow. pagdating sa cash deposit, inter-account Ang saya-saya ng buhay nila, no? 100 million mga transaction nila samantalang hirap yung bayan natin. transfers at withdrawals. Major cash deposits niya ay noong January 2020 na naitala ng 105.5 million at 117.9 million pesos each. 2 buwan bago ang SONA, may pumasok na humigit kumulang $784,000 o 46.7 million sa isang account ni Fatima. Wow. September 24 naman, 2 buwan after SONA, may ipinlace naman siyang trust fund na 40 Grabe ha. Sa kasagsagan itong pag-announce ni BBM na mahiya naman kayo. Tapos may transaksyon ka agad. Grabe, nagpanik siguro. 0.8 million at winidraw din the same day. Tingin ng AMLAC, isinagawa ito para makapag-layer ng cash. Pagsapit ng November 11, 2025, meron ding naitalang fund transfer mula kay Bunoan papunta sa kanyang anak. Sa panahon Parang transfer na lahat para kung titingnan yung bangko ni Bunoan, wala na doon. 'Di ba? Pero booking pa rin sila eh. nagiinit na ang flood control scandal. Una nang inilantad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang privilege speech noong Setyembre na may kaugnayan ng anak ni Bunoan sa malalaking government project. Wala yan si Lacson. Instead na mag-focus siya doon sa mastermind ng flood control, nakafocus siya na birahan niya si Marcoleta. Ay, nako. Projects. Nasa gitna nito ang MBB Global Properties, developer ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Treasurer ng kumpanya si Fatima. Pangulo naman nito si Macy Monique Maglanque, anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque. Ang pamilyang ito ang nagmamay-ari ng Global Crete Builders na nakalikom umano ng 2 billion worth of DPWH contracts mula 2018 hanggang 2024. Wow. Bumaba sa pwesto si Bunoan Yan si Secretary Vince Dizon. Riyan, imbestigahan rin yan. Para fair naman sa lahat, di ba? Hindi tayo nag-aakusa. Ang sa atin lang, malinis lahat ng mga sekretaris. Pati nga Vice President, iniimbestiga nyo yung network ni BP Sara. Pati yan si Vince Dizon. Rin nyo rin. Iimbestigahan nyo rin yan. bilang DPWH Secretary sa gitna ng flood control scandal investigation. Kalaunay inilantad ng umano'y bata niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na maski si Bunoan may share sa kickbacks ng mga proyekto. Sinusubukan ng Billionaire News Channel kunin ang panig ni Bunoan pero wala pa siyang sagot sa amin. Wala pa siyang sagot. Nasaan ka, Bunoan? Siguro nandun sa Boracay. Ka nandun sa Palawan. Wow. Nagbabakasyon, di ba? Baka lang. Sa huling pahayag niya sa BNC, sinabi niyang haharapin niya ang flood control scandal investigation matapos magbalik bansa mula US kung saan sinamahan niya ang asawa para sa Nabalik na pala siya sa Pilipinas. Ang tanong, nasaan ka na? Bakit hindi ka invited ni Lacson? Di ba?
direktang medical procedure. Para sa agenda, Hannah T. Aside from Secretary Bunoan, pati rin itong si Cabral. Wala na si Cabral pumanaw na si Cabral. Pero pati rin pala si Cabral. Ito, panoorin ninyo. Nabuking ng Anti-Money Laundering Council ang milyon-milyong insurance at bank withdrawals ni late DPWH. Nabuking na si Cabral, nabuking na si Bunoan, si BBM hindi pa. Wala pa. Si Martin Romualdez, wala pa. Wala pang nabuking, di ba? Ang ganda, ang saya-saya. WH Undersecretary Maria Catarina Cabral at ng kanyang mga anak. Naganap umano ang mga transaksyon mula July hanggang December 2025. Amlak pa rin amlak pa rin ang nakatuklas nito. O kasabay mismo ng kasagsagan ng flood control scandal. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa umano'y biglaang paglobo ng yaman ng yumaong si Maria Catalina Cabral mula nang maupo siya bilang DPWH Undersecretary, naitala rin daw ang pinakamalalaking bank at insurance transactions. Imagine that one Si Cabral, kung totoo po itong balita ng Bilyonaryo News, meaning to say, nagdududa ako na itong si Cabral, dumaan po ito sa depression. Nagdududa ako, I don't remember sa mga investigasyon sa pagpanaw kay Cabral kung may nabanggit bang depression si Cabral, okay? At di umano, sabi nila, ewan ko lang kung aksidente ba talaga yon o sinadya niya na tumalon doon. Pero sa tingin ko in my own analysis, siguro dumaan ito ng depresyon. Na siguro na-analyze niya na baka sa huli ay mahuhuli siya. Yun ang aking analysis doon. Kaya pinili niya lang tumalon. Kasi dito mo na mako-connect. Kayon pa natuklasan Ang daming mga anomalyan transaction. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Ito ba talaga ay isang kinuha niya ang sarili niyang buhay by jumping doon sa bangin? O merong nagtulak sa kanya para hindi na siya makapag ngaw-ngaw? Kasi merong ganyan sasabihin ni Mastermind, kailangan na nating kailangan na nating burahin sa mundo itong si Cabral kasi delikado tayo nito. Delikado tayo, baka idadamay tayo. Meron ganon, pwedeng ganon, di ba? So, ang pagkamatay ni Yusek Cabral, nagdududa po tayo na may kinaugnayan po ito sa flood control anomaly. Di ba? Yan ang sa akin. Ng kanyang mga anak mula 2022 hanggang 2025. Ayon yan sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa freeze order petition na inaprubahan ng Court of Appeals noong March 2, sinabi ng AMLAC na may indikasyon umano ng wealth preservation at intergenerational transfer ang insurance transactions na nakapangalan kay Cabral. Sa pagtatala ng AMLAC mula December 2024 hanggang October 2025, lumobo ang halaga ng iniligay na pera ng panganay na si Stephanie sa insurance policies. Di ba? Anong ibig sabihin? Hindi po diretsa na inilagay sa bangko ni Cabral. Kasi mabubuking Ang ginawa nila doon sa bangko ng anak. Di ba? Grabe. At hinugot mula sa bank accounts na nakapangalan sa kanya.
Aabot ito sa 7 transactions na may 37.7 million pesos worth of outflows. May 10 transactions namang naitala sa pangalan ng bunsong si Colleen na aabot sa mahigit 9 Kaya, lesson learned ito sa mga magnanakaw. Next time, kung mangungurakot kayo sa flood control, huwag nyo nang ilagay sa bangko. Di ba? Bumili ka na lang ng maraming alahas. Yung mga gold. Bumili ka na ng gold. Tapos, ilagay nyo sa CR nyo. Ilagay nyo sa mga tae ninyo. Di yan matutuklasan. 22 million pesos. 9 out of 10 transactions recorded noong 2024 at 2025 lang. Ayon sa AMLAC, insurance-related ang majority ng transactions ng magkapatid kung saan beneficiary sila ng kanilang ina. Naitala rin daw ang malalaking transactions sa mga panahon kung kailan ani AMLAC ay may substantial control si Cabral sa pondo ng DPWH projects. Hindi rin daw tugma ang financial profile at lawful source of income ng magkapatid sa halaga ng kanilang recorded financial transactions. Kasabay nito, 33.7 million pesos out of the 45.5 million pesos na over-the-counter withdrawals ni Cabral mula nang maupo siya bilang USEC na itala lang din noong 2025. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ni Cabral. Kabilang dito ang nasa 31 bank accounts, 25 insurance policies at 6 na motor vehicles. Kasunod yan ng affidavit na inihain ni former Undersecretary Roberto Bernardo na kasalukuyang nasa Witness Protection Program ng pamahalaan. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Una nang sinabi ng DOJ na bagaman pumanaw na si Cabral at absuelto na siya sa kanyang criminal liability, posible pa rin maghain ng civil forfeiture cases ang gobyerno para mapreserba ang kanyang assets. Ibig sabihin nito, hindi ligtas sa accountability ang mga pag-aari ng yumaong opisyal sakaling mapatunayan na ito ay ill-gotten wealth. Ay, patawag yung anak. Patawag yung anak. Sa legal counsel ni Cabral, hindi sila magbibigay ng komento o kahit na anong impormasyon kaugnay ng freeze order alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act. Para sa agenda, Jowash Manim. Grabe. Ganyan po kamagnanakaw itong itong gobyerno natin ngayon under the administration of Bongbong Marcos. Sira na talaga ang utak ng mga loyalista at mga dilawan kung susuporta pa kayo kay BBM. Sira na talaga utak ninyo. Tapos, ang hilig-hilig pa nitong administrasyon na ito ay mahilig silang siraan yung mga government officials o itong mga lawmakers. Sisiraan nila yung mga nag-iingay, kagaya ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Kung matatandaan ninyo, si Senator Marcoleta lamang po ang hindi takot na gustong matuklasan itong mastermind sa flood control. So, anong ginawa nila kay Senator Marcoleta? Kung ano-anong mga bintang na ginawa nila kay Senator Marcoleta, 'di ba? Isa na dito yung patungkol sa election ng 2025 na may issue doon si Senator Marcoleta sa kanyang mga campaign donors. Okay? Pero dito mo talaga makikita na malinis si Senator Rodante Marcoleta. Ito yung dapat nating suportahan ng mga government officials. Alam nyo ba kung ano nangyari? Sumang-ayon sa kanya ang COMELEC na walang nilabag na batas itong si Senator Marcoleta. Shut up kayo. Yan ang mga iniidolo natin na kagaya na itong si Marcoleta na pilit na binahira nila ng masama. Pero at the end of the day, ang justice will prevail. Ang kabutihan ang mananaig. Ayan, ito yung balita, panoorin nyo. Safe na si Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang questionableng sose. Ano raw? Safe na. Si Marcoleta safe na.
Ano ka ngayon? Ping Lacson. Isa itong si Ping Lacson na bumabanat dito paano yan ngayon? Safe na si Marcoleta. Sa halip, campaign donors niya, kabilang si Mike Defensor, ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Terminated na ang motu proprio investigation ng Commission on Elections laban kay Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ng alleged discrepancies sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa botong 601, pinabura ng COMELEC Anbank si Marcoleta at sinabing walang sapat na ebidensya para sabihing nag-commit siya ng kahit na anong election offense. Ayan, palakpakan. Di ba? Ito yung nagpapatunay na yung ating sinuportahan na si Marcoleta ay hindi siya kawatan. Di ba? Hindi po siya ang isang taong mahilig na mag-take advantage. Okay? Ito namang si George Garcia na COMELEC chair ay pinaburan si Marcoleta. Kung matatandaan natin, itong si COMELEC Garcia ay dating lawyer ni BBM at ngayon kaalyado ng administrasyon. Ang tanong, bakit pinaburan si Marcoleta? Dalawa lang yan. Baka pinaburan niya si Marcoleta kasi totoong walang kasalanan na nakikita sila kay Marcoleta. Or, ito yung ibang rason, baka palubog na ang barko at gusto nang tumalon sa barko ni BP Sara. Baka may nahiring itong si George Garcia na tatakbong vice president itong si Marcoleta at sobrang lakas nila ngayon. It's time for me na tatalo na sa pikas barko. Baka ganon, di ba? Kasi oras na ngayon para lumipat ng barko Alam siguro ni COMELEC George Garcia na -9 ang trust rating ng kanyang amo na si BBM, di ba? Baka lang baka mahilig ito bumalimbing na naman. Di ba? Ang dami niyan. Kaya anong sabi ni BP Sara ngayon? Allergic ako sa mga politiko. Allergic si BP Sara sa mga politikong mga balimbing. Manggagamit. Nag-inhibit sa botohan si COMELEC Chairman George Garcia. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang hindi pagkakatugma ng SOSE at declared SALN ni Marcoleta. Natuklasan din ng BNC na wala siyang declared donors o contributors sa kanyang naging election campaign kahit na umabot sa mahigit 100 milyong piso ang ginastos niya rito. Paliwanag ni Marcoleta, hindi niya pinangalanan ng kanyang campaign donors para maiwasan aniya ang pamumulitika sa kanila. Dagdag niya, natanggap niya ang mga donasyon bago pa siya kumandidato. Sa resolusyon ng COMELEC, inaprobahan din ito ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department na sa halip na si Marcoleta, ang 3 donors nito ang dapat sampahan ng isang election offense complaint. Ang dahilan, biguraw silang magsumite ng kanilang sariling report of contributions para sa kampanya ng senador. Kabilang sa mga donor, sina Michael Tan Defensor, Joseph Varius Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Para kay election watchdog Contradaya convener Danilo Araw, weird at delikado ang itinatalagang legal precedent ng COMELEC resolution. The rich and powerful have a lot to be thankful for to Marcoleta, pardon my sarcasm, because he has provided a blueprint on how to legally cheat your way into not properly disclosing your campaign donations. Ibig sabihin, pwede pala na magkaroon ka ng zero donation at pwede pala na hindi mo i-disclose kung sino-sino yung nag-donate sa'yo, basta siguraduhin mo lang na isusumite o ibibigay yung donasyon sa'yo bago yung simula ng kampanya. Aminado si Chairman Garcia na tila nakakapagpahina ito ng mandato ng poll body. Pero wala raw silang magagawa kundi i-enforce ang election laws. Lalo na't malinaw aniya na hindi pa kandidato si Marcoleta nang tanggapin ang donasyon. Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
Bagaman terminated na ang motu proprio investigation ng COMELEC, nananatiling nakabinbin ang mga isinampang reklamo ng grupong kontradaya. Kabilang dito ang complaint sa COMELEC, Ombudsman at BIR. Para sa agenda, Joash Malimban. Ayan, so palakpakan na si Marcoleta ay safe na. Ayan, palakpakan. Ayan. Mensahe na lang natin kay Marcoleta is that Senator Marcoleta, maraming salamat sa pagtanggol mo sa taong bayan. Ngayong 2028, kung ano man ang plano mo, plano mo na magtuloy-tuloy kang maging senador, susuportahan ka namin. Kung ang plano mo na maging vice president ka kay VP Sara, sa mga narinig natin, ay susuportahan ka pa rin namin. Okay? So, yun po. Magandang balita yan kay Senator Marcoleta. At heto naman, syempre, i-update ko kayo sa walang tigil na balita patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Heto na po yung balita. Tuloy na ang impeachment proceedings laban kay VP Sara matapos ideklarang sufficient in grounds ang mga reklamo laban sa kanya. Sa susunod na linggo, inaasahan ang paglalatag ng ebidensya sa Kamara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa loob ng higit isang oras, agara nang idiniklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third and fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maghain ng mosyon ng ilang mambabatas na bilisan na at agara ng pagbotohan ng mga reklamo. Dapat po mabilis ang isang impeachment process kasi kung walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, dapat ma-dismiss na ito at hindi na siya maaabala at makabalik na tayo sa ating trabaho. At dapat mapabilis din dahil kung may kasalanan ang isang respondent, ay dapat mapatrial na ito. Dahil walang kumontra, napagdesisyonan ng liderato ng komite na paboran ang musyon. Ang third impeachment complaint ay inihain ng ilang religious group sa panguna ni Father Joel Sabalia, habang ikaapat naman ay inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera. Una nang sinabi ng mga complainant na hindi na sila sasagot sa naging tugon ni VP Sara at hayaan na nilang magpatuloy ang pagdinig. Iginiit ng Justice Committee na ang dahilan kaya naging mabilis ang pagdinig ay dahil hindi naman sinagot ni VP Sara ang mga ligasyon base sa kanyang isinumiteng Consolidated Verified Answer ad Kitelam. Kasi pag sumasagot ka, dapat sagot yun dun sa complaint eh. But indeed, it did not delve on the allegations in the complaint. That is why some members are saying that the answer is not really an answer. Instead, it is a motion to dismiss, which under Section 6 of the Rules of Impeachment is prohibited to be filed during the period for filing an answer. Kinontra rin ng komite ang sinabi ng kampo ng pangalawang Pangulo na walang due process na ibinigay para sa kanya. Hindi rin daw sila takot sakaling tumakbo ang bise sa Korte Suprema. Hindi dapat ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa tama. Hindi dapat ito tungkol sa pananakot na naman dahil ang panawagan ng mamamayan ay Hindi, kayo mga makabayan black, no? Alam ng taong bayan na ang layunin ninyo, hindi makatakbo si VP Sara sa 2028. Kaya todo kayo impeachment kay VP Sara. O yun naman ang totoo eh. Sino ang nanguna doon sa issue ng confidential funds? Kayo, 'di ba? Kayo yung anong tawag doon? Ika nga, kayo yung original na reklamador diyan sa confidential funds na 'yan. Sinakyan na lang 'yan sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Ang tanong, bakit palag na palag itong mga taong ito sa confidential funds ni VP Sara? Anong sabi ni VP Sara doon sa interview sa Banateros ng SMNI? Sabi ni VP Sara, itong mga taong to takot sa confidential funds. Kasi raw, di umano, ginamit ang confidential funds ni VP Sara para bayaran ni VP Sara itong mga taong kasi yung confidential funds ginagamit yan para sa mga impormanting tao, yung mga nag-i-inform dito sa mga kalaban ng gobyerno.
Kung, di ba, in-example yan ni BP Sara, yung mga terorista, yung mga yung magplanong sirain, yung mga nabanggit pa nga ni VP Sara yung mga kidnap, ganun, di ba? So, ginamit yun ni VP Sara yung pera na yun para ma-inform ang Office of the Vice President and to the whole government, no? Na kung ano man ang plano nitong mga kalaban sa gobyerno ay as early ay maharang ng gobyerno. Hindi ko tinatag sila ha. Si VP Sara ang nagsabi na itong mga taong ito pumapalag sa confidential funds. Yung isa sa mga kasamahan nila, no, guilty sa isang kasong kinidnap yung mga bata. Di ba? Syempre, ngayon, pumunta doon, nag-apela. Okay? Tingnan lang natin kung uusad ba yung kaso na yon. So, VP Sara is inuuna niya ang kalagayan ng taong bayan by using these confidential funds para masira ang plano ng mga rebelde. Yan naman eh. Yan ang pinakadahilan yan. Kaya sila ngayon, todo. Ayaw nila kay VP Sara. Kasi kung mananalo si VP Sara sa 2028, no? Sakit sa ulo ito sa kanila. Tungkol sa pananagutan. Inaasang sa susunod na Miyerkules isasailalim na sa hearing proper ang reklamo para sa presentation of evidences. Paliwanag ng Committee on Justice, desisyon ni VP Sara kung dadalo siya rito. Pero hindi wag kang dadalo, VP Sara. papayagan ng kanyang mga abogado na magpresenta ng mga ebidensya kung wala ang bise. Para sa agenda. So, heto. Aside from that impeachment na update patungkol dyan kay VP Sara, heto rin si Luis Tro. Nagpa-interview dito kay Ted Filon. Okay? Na ang sabi, ang impeachment process ay taging paraan sa paglabas ng bank records ni BP Sara. Pinagtripan na naman nila yung bank records ni BP Sara. Ito, panoorin natin. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember. Ipinasa niya kay Ridon. Diba, nag-aakusa sila kay BP Sara na bakit raw lumobo ang pera ni BP Sara. Siyempre, abogado yan si BP Sara. Ang asawa niya, abogado rin. Diba? Milyon-milyon ang kita ng mga abogado. Ikaw nga, may utang ka kay BP Sara eh. Magkano yung utang mo? Halos 8 to 9 million? So, hindi ka pa ba nakakaintindi bakit merong pera si BP Sara? Ikaw nga, may utang ka, di ba? The two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records considering
that they are protected by the bank secrecy law, no? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena of bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate, no? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth, no? So, ito naman in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang na-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi madi-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito. Maganda itong tanong ni Manong Ted dito ha. Paano kayo mag-imbestiga na wala kayong ebidensya? Na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito. Correct. At ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may be required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt, no? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So, ang dami niyang palusot, di ba? Na hindi pa raw ito trial, ganun, ganyan. Kaya nga, yun ang banat ng legal team ni VP Sara kasi kung pagdating doon sa trial, kung wala kayong ebidensya, mayu-useless yung mga pinaglalaban niyo. Yun nga ang point Evidence muna bago natin ituloy. Kasi kapag dating doon sa trial, wala kayong ebidensya, anong tawag doon? Fishing expedition. Nagfi-fish kayo kung ano ang ibanat nyo kay VP Sara. Diba? At hindi nyo mauuto si VP Sara kasi mga magagaling na mga lawyer yung kasama niya at mismo siya magaling na lawyer. Hindi yan magiging vice president kung hindi yan magaling. Granting na wala pang bank record, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, chaired by Congressman Ridon, we took note of the fact
that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang ho natin dito, tapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit, bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceedings. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding. The same is true dun sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yun paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justification why we should proceed to hearing proper. No? And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed to respond directly to the allegations of... Kasi po, kung magre-respond si VP Sara doon, useless. Bias kayo eh. Offenses and grounds which could have convinced the justice members not to vote in towards the declaration of sufficiency in ground. Na sana na-prevent yung pagtutuloy-tuloy doon sa hearing proper. Okay, so yun po ang reason nila na hindi pa raw ito trial, kaya ang pinagdedebatehan nila doon sa House ay kung itutuloy nila o hindi, kung ano man ang sufficient o substantial ba itong mga dapat bang hindi. Siyempre si BP Sara, simple ang kanilang answer dito. Kung walang sapat na ebidensya, bakit naman natin itutuloy? 'Di ba? Kasi kung tutuloy ito sa trial, baka gusto rin ni BP Sara na matuloy itong trial na ito para mapatunayan. Sige, ito analysis ko lang. Baka gusto ni BP Sara mapatunayan na itong mga ginagawa nitong mga sa Kamara, itong mga kaalyado ni BBM at ni Martin Romualdez, kung lalong merong balita tungkol sa impeachment, lalong masisira itong mga politicians na ito. Kasi hindi nila alam na as long as lalo nilang ginigisa si BP Sara through this impeachment, mas lalong masisira ang kanilang mga pangalan. Mas lalo na kapag mapapatunayan ni BP Sara na malinis siya sa kanilang mga aligasyon at akusasyon. So sasabihin ngayon ng taong bayan na lahat ng ito pamumulitika. Diba? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, alam kong nakinig kayo dito sa ating talakayan, mag-comment, mag-react sa inyong opinion para babasahin natin yan. Okay? Anong opinion nyo tungkol dito sa lahat-lahat? At paki-like paki-share, don't forget para marami pa ang makaalam.
At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!